Hindi ba janitress lang ang nanay ni Rafi? Aba, ambisyoso. Pulong ng isang teacher habang pinapalakpakan ang anak ng school donor na idiniklarang panalo sa quiz B. Kahit si Rafi ang tama sa lahat ng sagot. Sa gilid ng entablado, nakayuko si Rafi. Pinipigil ang luha habang pinipintas na ng pagkatao niya. Hindi ang talino niya. Si Minda, pilit ngumiti sa anak kahit durog ang puso. Hanggang biglang may tumawag. Live, sa buong loudspeaker. This is CEO Damian Alcantara. Suspend that school's license. Ano kung batang dinaya ninyo? Nabitawan ni Minda ang hawak niyang walis. Anak niya? Si Rafi? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Top 1 ulit si Rafi. Sigaw ng isang guro habang pinapaskil ang resulta ng monthly exam sa bulletin board ng St. Martin's Academy. Nagpalakpakan ng ilang kaklase, ngunit kasunod noon ay ang pabulong na puna ng isa pang estudyante. Talino nga, pero anak lang naman ng janitress. Lakas ng kapit. Hindi ito lingid kay Rafi. 10 taong gulang pa lamang siya, ngunit sanay sa mga ganitong komento. Tumitig siya sa mga numerong nakalista, kung saan malinaw ang perfect score na nakatala sa tabi ng kanyang pangalan. Rafael M. Season. Ngunit ang tagumpay na dapat sana'y kasiyahan ay tila may kasamang kirot. Lalo na't narinig niyang muli ang pamilyar na pangalan ng inainahan niya, Janitress Minda. Sa dulo ng hallway, si Minda ay nakayukong pinupunasan ang sahig gamit ang basahan. Pawisan, pagod, pero bakas sa mukha ang matamis ng ngiti habang pinagmamasdan si Rafi mula sa malayo. Anak ko yan. Bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang hindi ito totoo, pero para sa puso niya, si Rafi ang kaisa-isang yaman at dahilan ng kanyang paghinga. Habang pauwi na, magkasabay na naglalakad si Rafi at si Minda. Bitbit ni Mindang kalawanging timba at isang mahabang walis. Si Rafi naman ay tahimik. Hawak ang kanyang notebook. Tap ka na naman anak. Bunga ni Minda, pilit pinapagaan ng tono. Opo, mahinang sagot ni Rafi. Pero parang walang halaga sa iba. Napahinto si Minda, inilapag ang timba, at lumuhod sa harap ng bata. Rafi, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Sa akin pa lang, panalo ka na araw-araw. Ngumiti si Rafi, pilit, habang pinunasan ni Mindang ang pawis sa noo niya. Ma? Bakit ba nila laging sinasabing, anak lang ng janitress ako? Parang, masama po ba yun? Tumigil si Minda sa kilos. Sandaling katahimikan ang bumalot bago siya tumingin sa malayo. Tila binabalikan ng isang alaala na matagal nang tinatago. Hindi masama ang maging janitress, anak. Hindi rin masama ang mahalin ng isang batang hindi mo naman kadugo. Tumayo siyang muli. Kinuha ang mga gamit at muling lumakad. Pero si Rafi, hindi makausad. Ramdam niyang bigat ng sinabi ni Minda. Batang hindi kadugo? Gusto niyang magtanong pa, ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Pagdating sa kanilang inuupahang maliit na kwarto sa likod ng eskwelahan, sabay silang kumain ng tinolang halos puro sabaw at isang perasong pakpak ng manok. Hindi nagreklamo si Rafi. Sanay na siya sa simpleng hapunan. Ang importante ay magkasama sila. Sa silid na iyon, iisa ang kama. Si Minda ay laging natutulog sa sahig kahit papilit siyang pinapatabi ni Rafi. Ngunit tuwing gabi, bago matulog, si Minda ay may isang ritual. Hawak niya ang lumang rosaryo at isang kahon na may lumang telas sa loob. Isang gabi, habang akala ni Minday tulog na si Rafi, bumangon ang bata tahimik na lumapit sa kanyang nanay-nanayan. Nay? Bulong ni Rafi. Ano po yung hawak niyo? Nagulat si Minda. Agad niyang sinarado ang kahon. Wala anak. Alaala lang ng nakaraan. Gusto ko pong malaman,
May tinatago po ba kayo sa akin? Hindi agad sumagot si Minda. Umiling siya pero bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Kapag tama ng panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumango si Rafi, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Basta po, kayo ang nanay ko, kahit ano pa yung itinatago nyo, hindi magbabago yon. Napaluha si Minda, lumapit siya at mahigpit na niyakap ang bata. Anak, ikaw ang biyayang hindi ko hiniling, pero ibinigay sa akin ng langit. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, bumabalik kay Minda ang gabing nakita niya si Rafi sa tabi ng basurahan. Halos mag-isang taon at umiiyak. May maliit na laruan sa tabi, isang kahoy na tren na may ukit na Rafael. Ang tren na iyon ay matagal niya nang itinago sa kahon. Bakit iniwan ng batang ito? Sino ang kanyang tunay na magulang? Hindi na mahalaga noon para kay Minda. Sa halip na ipareport sa otoridad, pinili niyang itago ang bata, pakainin, palakihin at ituring na sariling dugo. Sa bawat pag-igib ng tubig, bawat palo-palo ng map sa sahig, si Rafi ang laman ng kanyang dasal. Ngunit alam niya sa sarili, hindi habang buhay ay may tatago ang katotohanan. Kinabukasan sa paaralan, panibagong insulto na naman ang sumasalubong kay Rafi. Hoy Rafi! Sigaw ng anak na may-ari ng school canteen. Linis na lang ng sahig ang kayang gawin ng nanay mo. Magaling ka nga sa math, pero wala kang pangalan. Nag-init ang tenga ni Rafi. Hindi niya napigilang sumagot. Mas gusto ko pang walang pangalan kaysa sa mayamang bastos. Nagkagulo. Tinawag ang guidance counselor. Kinausap si Rafi. Next time, be humble. Anang counselor. Hindi ka dapat sumasagot ng ganon. Tandaan mo, scholar ka lang. Scholar lang. Dalawang salitang paulit-ulit niyang naririnig. Parang laging may lang. Sa lahat ng tagumpay niya, scholar lang. Anak ng janitress lang. Pag-uwi nila ni Minda, tulala si Rafi. Bakit hindi nila makita na kaya kong maging top student dahil matalino ako? Hindi dahil anak ako ng kung sino man. Hindi sumagot si Minda. Sa halip, binuksan niya ang kahon at inilabas ang kahoy na tren. Inabot ito kay Rafi. Ano po ito? Laruan mo nung una mong hawak nung nakita kita. Napatingin si Rafi sa tren. Sa ilalim nito, may inukit na Rafael A. Ang pangalan mo, galing sa laruan mong iyan. Natigilan si Rafi. Hindi ko po ikaw tunay na nanay? Umiyak si Minda. Hindi ako nagluwal sa iyo, anak. Pero ako magmamahal sa iyo habang ako'y nabubuhay. Tumulang luha sa mata ni Rafi. Ngunit imbis na galit, yakap ang itinugon niya. Salamat po, Nay. Dahil kahit hindi niyo po ako isinilang, minahal niyo po ako. Mainit ang araw ng Sabado, ngunit sa loob ng air-conditioned auditorium ng Westbridge Academy, nanginginig sa kaba si Rafi habang hawak ang kanyang laruan na tren. Para sa iyo to, anak. Wika ni Minda kaninang umaga habang inaayos ang polo ni Rafi. Sama ng loob ng iba, huwag mong papatulan. Labanan mo ng talino. Tumango si Rafi, bitbit ang tiwala ng nag-iisang taong lubos na naniniwala sa kanya. Hindi biro ang kompetisyon ngayon. Inter-school quiz bee ito ng buong distrito. Pinakamahusay na estudyante ang grade 4 mula sa iba't ibang private school. At isa si Rafi, ang taging kalahok mula sa St. Martin's Academy, na hindi anak ng may-ari, principal o sponsor. Siya lang ang anak ng janitress. Contestant number 5, Rafael Season, St. Martin's Academy. Anunsyo ng host. Tahimik na pumesto si Rafi sa harapan, suot ang simpleng uniforme. Sa tabi niya, isang batang lalaki may suot na mamahaling sapatos, relo, at personalized name tag, Chadrick Monteverde, Grain Lane International School. Anak ng pinakamalaking donor ng quiz bee event. Good luck. Bulong ni Chad, ngunit may halong ngisi. Sayang, scholar ka lang. Hindi ka mananalo dito. Hindi sumagot si Rafi, hinawakan lang niya ang laki na tren na laruan sa bulsa. Hindi importante kung anong tingin nila. Ang mahalaga,
Totoo ang sagot ko. Nagsimula ang unang round, general knowledge. Question number 1. What is the capital of Turkey? Ankara. Sabay nilang sagot. Tama silang lahat. Question after question. Panay ang tamang sagot ni Rafi. Walang mintis. Napapabilib pati ang audience, ngunit pansin ni Minda, may mga bulungan sa side ng judges table. Anak lang ng janitress yan ha, baka may kudigo. Sobrang bilis sumagot, baka minimorize lang. Ang sponsor natin, si Mr. Monteverde. Baka mapahiya kung talunin ng patang yan ang anak niya. Sa huling round, mathematics, binigkas ang tanong. 245 times 6 plus 102 equals? Mabilis nagtaas ng kamay si Rafi. Answer, 1,572. Nagtaas ng kilay ang isang judge. Si Chad ay nagtaas din ng kamay pagkatapos ng 3 segundo. Answer, 1,562. Nagkatinginan ang mga hurado. Final answer. Bulong ng isang gurong advisor mula sa St. Martin's Academy. Sa anak ng donor tayo. Huwag yun ang palakihin. Ilang saglit pa, inannounce ang resulta. Champion, Chadrick Monteverde of Green Lane International School. Sandaling katahimikan, tila napako ang oras. Nagpalakpakan ang audience, ngunit si Rafi, nakatingin lang sa kanyang papel, ramdam ang paggulo ng dibdib. Imposible. Ang sagot ni Chad ay mali. Tumayo si Rafi. Sir, halos nanginginig ang boses niya. Mali po ang sagot ni Chadrick. Ako po ang tama. Pwede po bang i-review? Nagulat ang lahat. Tumayo ang host, bahagyang kinabahan. The judge's decision is final. Pero mali po talagang sagot niya. May calculator pa ako dito. Pwede po nating i-check. Lumapit ang math teacher ng St. Martin's Academy at sinubukang ipagtanggol si Rafi. Ngunit agad siyang pinigilan ng event organizer. Let's not create a scene. This is a respectable event. Besides, we received a report that your student was seen reviewing notes backstage, which is against the rules. Napakanot-no si Rafi. Ha? Hindi po totoo yan. Si Minda, nanlilisik ang mata. Wala pong kodigo ang anak ko. Tapat yan, sobrang tapat. Lumapit ang isang babaeng guro mula sa Green Lane. Ang kaibigan ni Miss Ortega at tumikhim. Nakita ko po siya. Nakasuksok sa bulsa niya ang mga formula. Pwedeng ginamit niya yon para manalo. Hindi totoo yan. Sigaw ni Rafi nang ningilid ang luha. I'm sorry. Malamig na wika ng head judge. But due to the incident, we are disqualifying you from claiming the prize. We can tolerate dishonesty, even from scholars. Scholars, laging may pero. Kahit gaano ka katalino, isang aligasyon lang ay sapat na para itapon lahat ng pinaghirapan mo, lalo na kung hindi ka mayaman. Hindi na nakapagsalita si Rafi. Namutla, tiningnan niya si Minda na halos mawala ng lakas. Sa pagkakatayo, Ma, bulong niya. Lumapit si Minda, niyakap ang bata at tinapik ang likod nito. Tama na anak, uwi na tayo. Pero ma, hindi ko po kasalanan. Alam ko anak, alam ko. Habang paalis sila sa auditorium, narinig pa nila ang ilan sa mga magulang. Anak lang ng janitress, nag-ambisyon pa. Ang kapal, buti na lang di nanalo. Baka ipagyabang pa. Baka ginamit ng nanay para makakuha ng donation. Para silang binubugbog ng salita habang lumalabas, ngunit wala nang lakas si Minda para sumagot. Pinagkakaisa na sila. Ang magagawa niya lang ay yakapin ang anak. Sa jeep pauwi, pinilit ni Rafi huwag umiyak. Ngunit pagdating sa kanilang maliit na bahay, hindi niya na napigilan. Ma, hindi naman pa ako nandaya. Umupo si Minda sa tabi niya at hinaplos ang buhok nito. Alam ko anak, sa puso ko, ikaw ang panalo. Mas kilala ka ng langit kaysa ng mundong to. Ngunit sa sarili ni Minda, may kirot na hindi niya kayang pagtakpan ng mga salita. Lumulutang sa isip niya ang mga tanong. Bakit kailangan ulit-ulitin sa kanila ang ganitong sakit? Bakit ang katotohanan kailangang daigin ng pera at pangalan? Hindi man lang siya makalapit sa guro para umapila. Baka tanggalin siya sa trabaho.
Alam niya kung anong kapalit. Ang paaralan ay pagmamayari ng kapatid ang sponsor ng Quiz Bee. Konting galaw, laglag siya. Sa sulok ng silid, nilukot ni Rafi ang certificate ng participant. Walang medalya, walang tropeyo. Pero ang mas masakit, wala siyang boses. Flashback. Muling naalala ni Minda ang nangyari kanina sa event center. Wala sa lahi niyong talino, Nay. Baka tinuruan niyo lang mandaya. Sabay tao ng isa sa mga magulang na nakasalubong ni Minda sa hallway ng event center. Kung janitress lang ang ina, wag nang ambisyosang sumali sa Quiz Bee. Sigaw pa ng isa habang bitbit ang anak na may medalya. Napako ang tingin ni Minda sa sahig. Pigil ang pagbagsak ng luha. Ang kanyang mga kamay. Mahigpit ang kapi sa kamay ni Rafi na parang ayaw niyang mawala sa piling niya. Ngunit mas mahigpit pa ang sakit sa kanyang dibdib. Isang inang walang lakas para ipagtanggol ang anak. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot na mawala ng tanging kabuhayang mayroon sila. Tahimik silang umuwi. Ang bawat hakbang ni Rafi ay mabigat. Tila may pasensyang bulong. Hindi niya dapat buhatin sa edad niyang 10. Isang batang dapat masaya, may medalya, at ipinagmamalaki sa harap ng entablado. Ngunit ngayon parang kriminal na kinarada sa harap ng mapanghusgang lipunan. Rafi. Mahina niyang tawag. Mulang sagot. Lumod si Minda. Pilit sinilip ang mukha ng bata. Anak. Lumapit siya at niyakap ito mula sa gilid. Sa yakap na iyon, sa katuluyang bumulusok ang luha ni Rafi. Hindi niya nakinaya. Niyakap niya si Minda ng mahigpit at doon siya sumabog sa iyak. Ma, bakit nila ako kinamuhian? Hindi ko naman po kasalanan. Alam ko anak, alam ko. Nanginginig ang boses ni Minda. Ang mundo kasi minsan, hindi patas, pero hindi ibig sabihin nun ay mali ka. Napapikit si Minda, lumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Mahigpit ang yakap niya sa bata. Pasensya ka na anak. Pasensya ka na kung hindi kita kayang ipagtanggol. Kapag sumagot ako kanina, baka maulan tayo ng tirahan at makakain. Tumahimik si Rafi. Tila napako ang kanyang puso sa pagitan ng galit, lungkot at pagkaunawa. Naiintindihan niya ang rason ni Minda, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang kawalang hustisya. Ma, may nang wika niya. Hindi ko po kayo sinisisi, pero ang sakit po. Iyakan mo lang anak. Hindi kita pipigilan, pero tandaan mo, sa puso ko, ikaw ang pinakamagaling, pinakamabait, at pinakakarapat dapat na anak. Napahugulhol si Rafi habang sabay silang bumagsak sa sahig. Magkahawak kamay, nakaupo sa malamig na tiles ng kanilang maliit na tahanan. Sa sulok ng kwarto, ang lumang laruan ni Rafi. Ang car na tren na may ukit na Rafael ay tila nakamasid, tahimik, patunay na may nakaraan siyang hindi niya alam. Ngunit sa gabing iyon, ang mahalaga sa kanya ay ang mainit na yakap ni Minda. Sa sumunod na oras, walang kumain. Tumabi lang si Rafi kay Minda sa kama, mahigpit na rin ang hawak sa kanyang braso. Tulog man siya, nangingilid pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Habang si Minda, gising, nakatingin sa kasame na may lumang tagas, tahimik siyang humihikbi, kinakausap ang langit. Diyos ko, huwag niyo pong hayaan mawala ng pag-asang batang ito. Hindi siya karapat-dapat sa ganitong sakit. Pwede lang pong ako na lang ang pagtawanan. Huwag lang siya. Lumapit siya sa altar sa gilid ng kwarto. Isang lumang larawan ng mahal na birhen. Isang kanilang, di pa nauubos. Lumuhod siya. At sa pagitan ng hikbi, ay dumaloy ang mga salitang buhat sa pusong durog. Bakit ganito? Sa dami ng anak ng mayayaman, bakit ang anak ko pa? Anak ko na pinulot ko lang, pero itinuring kong sariling laman at dugo. Hindi ko siya pinagluhal, pero minahal ng higit pa sa buhay ko. Humarap siya sa bintana. Sa labas, tahimik na ang gabi. Ngunit sa puso niya, may bagyong hindi niya alam kung kailan titigil. Nang bumalik siya sa kama, ginulo niyang bahagya ang buhok ni Rafi. Anak, kung pwede lang kitang ipagtanggol sa lahat ng laban, gagawin ko. Pero minsan, kailangan kumapit sa tahimik na lakas, yung lakas na hindi sigaw, kundi dasal. At bago siya pumikit, tinabihan niya si Rafi at mahigpit na niyakap.
Tila sinasabi ng kanyang yakap, kahit hindi ko kaya ang mundo, kaya kong mahalin ka. Sa ikapitong palapag ng Alcantara Global Corporation, tahimik ang boardroom maliban sa tunog ng projector na nagpi-play ng isang viral video. Hindi ito bahagi ng business presentation, hindi ito market analysis. Isang bagay itong lubos na personal. Boss, ito pang sinasabi ko, nag-trending, nakakadurog ng puso. Wika ng kanyang executive assistant habang marahang ini-adjust ang volume. Sa harap ng screen, nakaupo si Damian Alcantara, kilalang CEO at negosyante, kinakatakutan sa boardroom at iginagalang sa industriya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya mukhang isang bilyonaryo. Nakatingin siya sa screen na parabang hinuhukay nito ang matagal niya ng pilit nilimot. Nakapos ang video sa eksaktong sandali kung saan ang batang lalaki, si Rafi, ay umiiyak sa tabi ng isang babaeng janitress. May hawak siyang kahoy na tren, isang laruan na matagal nang nawala sa buhay ni Damian. Kinusot ni Damian ang kanyang sentido, nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinuturo ang tren sa screen. Paki-zoom in, utos niya, halos pause ang tinig. Sinunod ng assistant, lalong luminaw ang image ng laruan. Isang maliit na kahoy na tren na may nakaukit sa ilalim ng gulong. Rafael A. Imposible. Mahinang bulong ni Damian. Yan ang laruan ko para sa anak ko. Ako mismong gumawa niyan. At dalawa yan. Nandito sa akin ang isa. Tila nilamukos ang puso niya. Biglang bumalik sa kanyang isipan ng eksaktong araw, 10 taon ang nakararaan. Flashback. Happy birthday, anak. Masayang buling ni Damian habang inabot ang kahoy na tren sa kanyang anak na si Rafael. Damian, sayang ang panahon. May board meeting ka pa. Sabat ng kanyang asawa, ngunit si Damian ay tumawa lang. Pwedeng maghintay ang negosyo pero hindi ang anak ko. Sa gabing iyon, wala sa hinagap niya iyon ang huling gabing makakasama niya, ang anak. Kinabukasan, pag-uwi niya mula sa business trip, wala ni si Rafael na wala ang anak niya matapos tangayin ng isang yaya na hindi na muling natagpuan. Walang ransom note, walang hininging kapalit, ni bangkay ng anak, hindi natagpuan. Isang dekadang paghanap, isang dekadang tahimik na dalamhati. Ngayon, sa harap niya sa screen, isang batang lalaki, 10 taong gulang, sakto sa edad ng nawala niyang anak. May suot na lumang ngunit malinis na polo, may hawak na tren, may pangalang Rafael. Sir Damian, okay ka lang ba? Tanong ng assistant. Hindi sumagot si Damian, sa halip. Lumod siya sa harap ng projector. Tinakpan ng kamay ang bibig at bumulong sa sarili. Anak ko ba to? Pinindot niya ang play button. Narinig niyang muli ang pagluha ng bata. Hindi ko po kasalanan. Hindi ako nang daya. At narinig niyang tinig ng janitress na yakap-yakap ito. Pasensya ka na, anak. Hindi kita kayang ipagtanggol kung kapalit ay trabaho ko. Napapikit si Damian. Bawat salitang iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa damdamin niya. Ilang taon niyang isinara ang puso. Tinanggap ang wala na bilang katotohanan. Ngunit ngayon, isang video lang. At bumalik ang lahat ng sakit kasabay ng pag-asa. Bigla siyang tumayo. Tawagin mo ang legal team. Ipatrack niyo ang batang yan. Alamin niyo kung saan siya pumapasok. Kung sinong kasama niya. Gamitin ang lahat ng connection. I want full background. Ngayon na. Sir, may problema po. Ano? Yung school na pinanggalingan ng bata. St. Martin's Academy. Isa po yan sa mga binibigyan ng donation ni Mr. Monteverde. Yung ama ng batang nanalo. If you go against them publicly. Hindi pa tapos ang assistant, ngunit pinutol na siya ni Damian. Suspending donation is the least I do. Kung totoo ang nakikita ko, dinaya nilang anak ko. If that's confirmed, tumalim ang kanyang tingin. I will have their license revoked. Napasinghap ang assistant. Sir, anak niyo? Hindi sumagot si Damian. Inilabas niya mula sa breast pocket ang isang lumang litrato. Si Rafael. Bata pa, hawak ang parehong kahoy na tren. Ibinaling niya ang tingin sa screen kung nasan si Rafi ay nakaupo. Yakap ang laruan habang binubuli ng mga guro at magulang. Parehong mata, parehong ilong,
Parehong pangalang Rafael, parehong trend. Muli siyang naupo, ngunit hindi mapakali. Binuksan niyang drawer at inilabas ang isang lumang envelope na may label. Rafael, just in case. Isang liham na dapat sana'y ibibigay niya sa anak kung sakaling matagpuan ito. Binuksan niyang liham, binasa sa sarili. Anak, kung mababasa mo man to, sana'y nasa maayos kang kalagayan. Hindi ko sinasadyang mawala ka. Araw-araw ay dasal ko ang pagbabalik mo. Araw-araw ay tanong ko kung saan ka napunta. Hindi kita nakasama sa paglaki, pero alam mo bang kahit hindi kita makita, mahal na mahal kita? Papa. Napaluha si Damian. Hindi siya umiiyak madalas, ngunit ngayon, walang pader na kayang pigilan ang pag-agos ng luha ng isang amang nawalan. At ngayon, muling binubuhay ng pag-asa. Biglang pumasok ang isa pang assistant. Sir, may bagong footage mula sa isang bystander. Kitang-kita po sa video yung trend. At pangalan sa ilalim. Nanginginig ang kamay ni Damian. Pinindot niyang play. Rafael A. Eksakto, walang labis, walang kulang. Tumayo si Damian. Prepare the convoy. Pupunta ako mismo. Hindi ko na palalagpasin to. At sa katahimikan ng gabi, habang ang ilang bahagi ng lungsod ay tahimik na natutulog, isang desisyong babago sa buhay ng batang si Rafi at ng janitress na si Minda ang nabuo mula sa isang ama na akala'y walang dahilan para umasa. Sa loob ng faculty room sa St. Martin's Academy, mainit ang usapan. Bakit trending ang video ng Quiz B? Tanong ng principal habang galit na inukol ang kanyang tablet. Iyan po yung scholar natin si Rafi. May nag-post ng buong footage. Kita raw siya talaga ang may tamang sagot. Sagot ng isang guro. Ano ngayon? Tapos ng event, wala na tayong magagawa. Sabat ni Miss Ortega, ang gurong advisor ng kalabang paaralan. Ngunit may kakambal na lihim. Ninang siya ni Chad Monteverde. Besides, dagdag niya, anak lang naman ng janitress. Hindi magandang imahe kung matatalo na ang anak ng sponsor natin, ng isang tulad niya. Sa gilid ng faculty, nagkape si Mr. Sandoval, ang academic coordinator. Ang dami ng tumatawag, parents, reporters, sponsors, pati nga taga TV5 yata. Nakakabahala na ang operations. Napailing ang principal. Tatahimik din yan, 1 linggo lang yan sa feed, basta't walang official complaint. Ring. Tumunog ang landline sa gitna ng kwarto. Napatingin silang lahat, walang gustong sumagot. Ring. Kinuha ito ni Miss Ortega at nilagay sa speaker. St. Martin's Academy, good afternoon. This is CEO Damian Alcantara. Nalaglag ang tasa ni Mr. Sandoval. Nabitaw ng principal ang tablet. Si Miss Ortega? Napaurong, putlang-putla. Pardon, sir? Nanginginig ang boses niya. You heard me. I watched the footage. That child, Rafael Sison, was sabotaged and humiliated because you all judged him by the status of his mother. Tahimik ang buong faculty room. Wala ni isa mang umubo. Suspend the license of that school. Prepare for legal investigation. I will make sure this never happens again. Sir, wait. Singit ang principal. We're just following protocol. That's a lie. And one more thing. Tumalim ang tinig. Anak ko ang batang dinaya ninyo. Boom. Parang bombang sumabog ang huling linyang iyon. Napasapo ang noo ng principal, si Miss Ortega, ngayon ay halos matumba. Hindi pwede. Anak daw ni Damian Alcantara? Bulong ng isa. Anong connect? Tanong ng isang guro. Napatingin silang lahat kay Miss Ortega na tila gustong matunaw sa kinatatayuan. Ortega, di ba ninang ka ni Chad? Napako si Miss Ortega, hindi makasagot. Wait, ibig sabihin, ikaw nag-impluwensya sa desisyon ng judges? Tanong ng principal nanginginig. Hindi ko naman. Akala ko lang wala. Image lang ng batang iniisip ko, baka mawala ng donation ng school. Baka o, sinigurado mo. Singit ng isa. Ginamit mong posisyon mo para ipanalo ang inaanak mo. Bulalas ng isa pang guro. Nangisay si Miss Ortega. Hindi ko alam na anak pala ni Damian yung isa. Mas lalong masama. Sigaw ng principal. Pinili mong yurakan ang pangalan ng bata para lang sa koneksyon.
Habang sila'y gulat na gulat, sa labas ng campus ay pumaradang convoy. 3 itim na SUV. May sabay na bumabang mga bodyguard, abogado, at isang matangkad, matikas na lalaking may matalim na titig. Damian Alcantara. Tahimik ang paligid. Ang bawat hakbang ni Damian ay parang bagyong paparating. Sa opisina ng principal, biglang pumasok si Mr. Sandoval. Sir, ma'am, paparating si Sir Damian Alcantara. Siya nga raw po talaga. Samantala, sa likod ng campus, nag-uawali si Minda, walang kamalay-malay sa gulo. Tulad ng karaniwan, pinupunasan niyang sahig habang pinagtatawanan ng ilan, ngunit bigla siyang nilapitan ng isang guro. Minda, kailangan kang pumunta sa office, urgent. Ilang sandali pa sa loob ng opisina, kasama na ni Damian si Minda at si Rafi. Si Minda nanginginig habang si Rafi ay nakayuko, hindi makatingin sa mga tao. Kinuha ni Damian mula sa kanyang coat ang isang lumang laruan, isang kahoy na tren. Alam mo ba kung ano to, iho? Dahan-dahang lumapit si Rafi at nang makita muli ang ukit na Rafael A, napasinghap siya. Iyan ang laruan na ginawa ko para sa anak ko, 10 taon nang nakakalipas. Bakit po nasa inyo? Bulong ni Rafi. Dahil 2 ginawa ko nitong kahoy na tren at akong ama mo. Maagang-maaga pa lang, hindi na mapakali si Minda habang nag-aayos ng baon ni Rafi. Dahil sa mga nangyari kahapon, ang hindi inaasahang pagdating ni Damian Alcantara at ang revelasyon tungkol sa pagkatao ni Rafi, hindi pa rin siya makapaniwala. Nang tanungin siya kagabi kung paano niya nakuha ang bata, sinabi niya lang ang totoo. Pinulit niya si Rafi sa tabi ng basurahan, umiiyak. At may hawak na kahoy na tren. Walang iniwang bakas kung sino ang mga magulang, kaya minabuti niyang palakihin ito sa sarili niyang kakayahan. Kaya janitress lang siya. Anak, huwag kang malungkot ha. Wika ni Minda habang nilalagyan ng ketchup ang tinapay. Alam kong gulong-gulo ka, pero kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Tahimik si Rafi habang sinusot ang kanyang polo. Mahigpit niyang hawak sa bulsa ang laruan, ang car na tren, na pinaniniwalaang galing sa kanyang tunay na ama. Ma, pupunta po ba siya ulit? Tanong ni Rafi. Si Sir Damian? Ngumiti si Minda, pilit pinapatapang ang loob. Hindi ko alam anak, pero kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang batang pinalaki ko. Akin ka pa rin. Ngunit bago pa man sila makalabas ng bahay, 3 itim na SUV ang huminto sa mismong harap ng barong-barong na tirahan nila. Bumaba ang mga gwardya, may mga kasamang mga abogado at isang babae sa corporate attire, naka-earpiece. Matapang ang lakad, isang security detail ang naglabas ng document envelope na mukhang legal in nature. Napatigil si Minda, napatakbo palabas ng bahay. Si Rafi, takot na napalingon sa bintana. Maminda season? Tanong ng babae naka-blazer. Opo, bakit po? I am Attorney Beltran, legal counsel of Mr. Damian Alcantara. We are here under his instruction to formally take custody of Master Rafael Alcantara, effective immediately. Ha? Napatras si Minda. Anong ibig niyong sabihin? Mr. Alcantara has secured a temporary guardianship order. Paliwanag ng abogado. For the child's safety, well-being, an immediate transfer to a proper living condition with respect to your prior care, but the child is now legally under his father's care. Ngayon na? Tama po. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Rafi, takot, naguguluhan. Ma, ano pong nangyayari? Hindi makasagot si Minda sa kanyang mga mata. Unti-unti nang lumalabo ang paligid. Ang mundo niya ay tila biglang gumuho. Rafi, sabi ng abogada, kailangan mo nang sumama. Nasa sasakyan ng driver at bodyguards mo. Lahat ng gamit mo ay kami na rin ang bahala. Sandali lang po. Pigil ni Minda. Pwede bang kahit makayakap man lang ako sa anak ko? Hindi mo lang ako pinayagan yung makapaghanda. Pasensya na po. May schedule po tayo ngayong araw. Mr. Alcantara is expecting his son. Nakanganga si Minda, halos hindi makahinga. Si Rafi, tila na free sa kinatatayuan niya. Ma, ayaw ko pong umalis. Anak, sandali lang. Magbibihis ka pa. May baon ako sa'yo. Nanginginig ang boses ni Minda.
pilit hinahanap ang tinapay na nilaglag niya kanina. Ma, umiiyak na si Rafi. Ayaw ko pong mawalay sa inyo. Dumapit siya para yakapin si Minda pero pinigilan ng mga escort. I'm sorry, Mr. Rafael. Please come with us. Ma! Sigaw ng bata. Rafi! Sigaw ni Minda. Pero hinaharangan siya ng 2 bodyguard. Isinakay si Rafi sa loob ng SUV. Pilit siyang lumilingon, umiiyak. Inilalaban ang katawan. Dinukot niya muli sa bulsa ang kanyang kahoy na tren at ipinindot sa bintana. Tila sinasabing, Ma, hindi kita makakalimutan. Habang papalayo ang convoy, halos mawala ng malay si Minda. Napaluhod siya sa lupa, hawak ang dibdib, habang sinisigawan ng masasakyan. Rafi! Sa loob ng SUV, hindi tumigil si Rafi sa pag-iyak. Ang mga tanong ay sunod-sunod sa isipan niya. Bakit hindi mo lang ako nakapagpaalam? Bakit parang kinuha ako? Bakit pakiramdam ko nawalan ako ng nanay? Kahit may bago akong ama. Humawak siya sa kahoy na tren. Nilipat niya ito sa kanyang pisngi. Doon siya muling lumuha habang sinasakal siya ng katahimikan ng air-conditioned luxury car. Sa mansyon ng Alcantara, bumukas ang malaking gate. Sinalubong sila ng mga hardinero, kasambahay, at isang personal assistant ni Damian. Mabuhay ka, Mr. Rafael. This will be your new home. Tahimik si Rafi. Ibinaba siya ng escort at inalalayan papasok. Sa sahig ng marmol, ang chandelier ay parang ginto. Ang mga kwarto ay mas malaki pa kaysa buong bahay nila ni Minda. Pero malamig, tahimik, walang amoy ng nilulutong sardinas. Walang lagaslas ng tabo, walang amoy ng sabon ni Minda. Wala si Minda. Sa isang silid sa itaas, nakatayo si Damian Alcantara sa harap ng isang portrait, larawan ng kanyang asawa. Asanggol nilang si Rafael. Kuha isang dekada na ang nakaraan. Biglang bumukas ang pinto. Sir, dumating na po si Master Rafael. Pagharap ni Damian, naroon ang bata. Tuyo na ang luha ngunit bakas pa rin ang bigat sa mata. Hindi nagsalita si Damian, lumapit siya, dahan-dahan, hanggang ilang pulgada na lang ang layo nila. Rafael, anak, bulong niya. Ngunit si Rafi, yumuko lamang. Pwede po bang magpahinga muna ako? Mahina niyang tanong. Tumango si Damian, bagamat bakas ang pagkabigla. Sige iho, ang silid mo ay nasa dulo. Kung may kailangan ka. Salamat po. Pumasok si Rafi sa kwarto, isinara ang pinto. At doon, tahimik siyang humiga sa malambot na kama, nilabas ang laruan at niyakap ito. Ma, nasan ka na po? Kamusta ka na? Sa likod ng marangyang gate ng Alcantara Mansion, tahimik ang buong paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, isang mapanirang bagyo ang papalapit. Isang chismis na may halong inggit. Isang laso na sisira sa tanging ugnayan ni Rafi at Minda. Isang subdivision sa Quezon City habang naghugas ng pinggan si Gigi Buenaventura. Isang mapagmalaking ina ay napatingin sa newsfeed ng kanyang cellphone. Muling lumabas ang viral video ng Quizbee scandal kung saan si Rafi ay dinaya ngunit kalaunay kinilalang anak ng isang bilyonaryo. Anak ng janitress naging Alcantara? Apat! Sigaw niya, may halong panlalait. Nauna pang anak ng janitress kaysa sa anak ko. Dinig ng kapitbahay ang sigaw ni Gigi. Hindi na ito bago. Si Gigi ay kilalang palaban, maingay at mapagmataas. Anak niya si Cleo, dating kaklase ni Rafi sa St. Martin's. Matagal nang naiinggit si Gigi kay Minda dahil kahit janitress lang ito, mas pinupuri pang anak kaysa sa iba. Kahit scholar lang, palakpakan. Yung anak ko, binabayaran ko ng buong tuition. Hindi mo lang napapansin. Sumbat niya sa asawang tahimik lang sa sala. At ngayon, ang anak ng janitress, billionaire pala, hindi niya matanggap. Hindi pwedeng basta nalang maging donyang isang tulad ni Minda. Bulong niya. Kailangang malaman ni Damian kung sino talaga siya. Ilang araw matapos ang paglipat ni Rafi sa mansyon, tahimik si Damian sa loob ng kanyang opisina. Bagamat na ibalik na sa kanyang piling ang nawawalang anak, hindi pa rin siya ganap na mapalagay. May tanong pa rin sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Minda?
Doon dumating ang isang tawag. Sir Damian? Si Gigi Buenaventura po ito, ina ng dating kaklase ng anak ninyo. May kailangan po kayong malaman tungkol sa babaeng nagpalaki kay Rafi. Sa Alcantara Mansion kinabukasan. Pasok ka, Miss Buenaventura. Bati ng isa sa mga staff habang pinapasok si Gigi sa malawak na receiving area. May dala siyang envelope na may laman daw na pribadong ebidensya sa loob-loob niya. Tagumpay na ito sa harap niya. Naupo si Damian, seryoso ang mukha. Anong gusto mong sabihin? Sir, bilang isang ina, hindi ko po matiis na hindi kayo sabihan. Malumanay ang tono ni Gigi, kunway mabait. Matagal ko na pong kilala si Minda. Nagkita kami sa school sa maraming events. At sa totoo lang, may matagal na po akong duda. Napakunot ang noo ni Damian. Anong duda? Hindi po niya minahal si Rafi tulad ng tunay na anak. Ginamit niya po ang bata. Simula nang maging honor student si Rafi, may mga sponsor pong nagbibigay ng pera at gamit. Pero hindi po talaga napupunta lahat iyon kay Rafi. Hindi siya kompleto sa gamit sa school. May mga pagkakataong kami pong ibang mga magulang tumutulong. Itinulak ni Gigi ang envelope sa mesa. May kopya pa ako ng ilang complaints ng ilang magulang. May ilang nagsasabing may nakakita raw kay Minda na tumataya sa sabong at loto. Napatingin si Damian sa envelope. Hindi siya agad nagsalita. Sir, ayoko lang pong masaktan ng bata. Pero sa tingin ko, pangarap lang po talaga ng babaeng iyon ang umangat sa buhay. Ginamit niya si Rafi bilang hakbang. Tahimik si Damian sa kanyang puso. Unti-unting umuusbong ang pagdududa. Sa isip niya, baka nga tama si Gigi. Baka hindi tunay ang intensyon ni Minda. Baka ginamit lang siya para sa pera. Tumayo si Gigi, may ngiting tagumpay. Bilang ama, alam ko pong ayaw niyong malinlang. Nang makaalis na si Gigi, tinawag ni Damian ang kanyang assistant. Huwag mo munang papayagang makalapit si Minda kay Rafi. Sa Alcantara Mansion, kinagabihan. Habang nagdodrawing si Rafi sa kanyang bagong art set, biglang pumasok ang isang staff. Master Rafi, gusto ko raw po makausap ni Miss Minda sa labas. Agad siyang tumayo. Talaga po? Saan po siya? Ngunit sumunod ang utos ng ama. Hindi raw po muna kayo pwedeng magkita. Hindi raw ito para sa ikabubuti ninyo. Nandito po siya? Biglang nanlaki ang mata ni Rafi. Opo, sa labas po ng gate. Pero may utos na hindi siya papasukin. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Rafi. Bakit po? Hindi ko rin po alam. Agad siyang tumakbo sa bintana. Sinilip niya ang gate. Doon niya nakita si Minda. Nakatayo sa ulan, may hawak na simpleng supot ng sopas. Bulong niya. Ngunit bago siya makalabas, pinigilan siya ng mga bodyguard. Sorry, Master Rafi. Orders from sir. Sa labas, pinakiusapan ni Minda ang mga guard. 1 minuto lang. Huwag niyo na akong papasukin. Ibibigay ko lang to. Sopas lang to. Paborito niya. Pasensya na po. Mahigpit po ang bilin. Napaiyak si Minda. Niyakap ang supot ng sopas. Anak. Anak. Sa itaas, tahimik na tumayo si Rafi sa bintana. Umupo siya sa sulok ng kanyang silid. Hawak ang kahoy na tren habang binubulong sa sarili. Ma, bakit ayaw nilang ipalapit ka sa akin? Sa silid ni Rafi ay mistulang kwarto ng isang prinsipe. Malambot na kama. Kumukutitap na nightlight. Istante ng mamahaling laruan at study table na may nameplate na Rafael Alcantara. Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, may isang bagay na hindi maibigay ng mansyon na iyon. Yakap ni Minda. Tahimik si Rafi habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig siya sa isa sa mga sulat na paulit-ulit niyang isinulat buong linggo. Ma, kumusta ka na po? Okay lang po ako dito, pero sana po makasama ko ulit kayo. Kahit sandali lang. Namiss ko na po ang sopas mo. Namiss ko na ang boses mong galit kapag late ako sa gising. Pero hinahabol mo pa rin ako ng tinapay. Nilagyan niya ng maliit na sticker ng bituin ng sulat. Nilagay niya sa isang envelope.
para kay Mama Minda. Ang nakasulat sa harap. Lumabas siya ng silid, hawak ang sobre. Sa hallway, sinalubong siya ni Miss Lorraine, ang personal secretary ni Damian. Elegante, perpekto ang postura, ngunit may malamig at matalim na mata. Miss Lorraine? Sabi ni Rafi, mahinahon. Pwede po bang ipasuyo ito kay Mama Minda? Ngumiti ang babae, pilit. Sige, ako nang bahala dyan, Rafi. Balik ka na sa kwarto ha. Tumango si Rafi, pilit na ngumiti. Pero pagtalikod niya, hindi niya alam. Inihulog lang ni Miss Lorraine ang sulat sa basurahan tulad ng lahat ng mga nauna niyang sinulat. Gabi. Sa ilalim ng kumot, yakap ni Rafi ang kanyang kahoy na tren. Sa dilim ng silid, tanging mga alaala ni Minda ang kanyang yakap. Naririnig niya ang boses ni Minda sa kanyang isip. Rafi, hugasan mo na yung paa mo oh. Ang dumi-dumi na. Pagod si nanay pero may tinola pa rin para sa'yo. Kahit mahirap lang tayo, mahalaga ay may dangal. Napapikit si Rafi. Isang luha ang gumulong sa pisngi niya. Kinabukasan, nagdesisyon siyang sumubok tumakas. 5:00 pa lang ng umaga, isinout niyang hoodie at sneakers. Kabisado niya na ang layout ng mansyon. Dahan-dahan siyang lumabas sa pinto ng kanyang silid. Sumilip sa hallway at tumakbo papunta sa bakod sa likod ng hardin. Ngunit pag-akit niya sa pader, isang flashlight ang biglang tumabang sa mukha niya. Tigil! Sigaw ng gwardya. Bawal dyan! Agad siyang hinila pababa. Master Rafi, delikado po yan. Nagising si Damian dahil sa alarma. Bumaba siya sa hardin. Galit ang mukha. Rafi, ano itong ginawa mo? Gusto ko lang pong makita si Mama Minda. Bakit po ba ako pinagbabawalan? Para sa kaligtasan mo ito. Mariing sagot ni Damian. At kung totoo ang mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya, nagginamit ka lang niya para sa pera. Ayoko nang makalapit ka sa kanya. Hindi totoo yun. Sigaw ni Rafi, nanginginig. Pero paano masisiguro? Tanong ni Damian. Bata ka pa lang, ginagamit ka na pala. Hindi nakasagot si Rafi, pero ang kirot sa kanyang puso ay mas matalim pa sa anumang sermon. Hindi niyo po siya kilala tulad ng pagkakilala ko sa kanya. Mihina niyang wika. Kahit wala kaming pera, lagi po siyang may sopas para sa akin. Lagi siyang mayakap. Kapag wala akong medalya, kahit pagod, gumigising siya ng maaga para lang igawa ko ng baon. Tumingin siya kay Damian, nangingilid ang luha. Kayong lahat po dito, pinibigyan ako ng kung ano-ano. Pero walang halagang lahat ng ito kung hindi ko man lang po siya mayakap. Tumalikod si Rafi, umakyat ng hagdan. At pagkapasok niya sa silid, isinara niya ang pinto ng malakas. Sa hallway ng mansyon, tumayo si Miss Lorraine. May hawak na bagong sulat ni Rafi na hindi niya dinala kay Damian. Tahimik siyang pumasok sa opisina at itinapon ito sa drawer. Sa loob ay may 5 ibang sulat, lahat ay para kay Minda. Sa barong-barong ni Minda, ikaw walang gabi na, walang balita, walang sagot. Nakatingin lang si Minda sa lumang cellphone niya, umaasang may text, tawag, kahit isang linya lang mula sa anak na pinagbubusan niya ng buong pagkatao. Maawa ka naman sa akin, Lord. Bulong niya. Paano ko po babawiin ang anak kong hindi ko naman talaga ipinanganak, pero minamahal ko na parang sariling dugo. Pinunasan niya ang basang sahig. Kumakain siya ng lugaw habang umiiyak. Ang sopas na niluto niya nung isang gabi, napapanis na, hindi niya magawang itapon. Sa silid ni Rafi, may bagong sulat na naman siyang ginagawa. Ma, kahit hindi po ako sumagot sa inyo ng I love you too, totoo po yun. Kahit hindi ko sinasabi, kayo po ang pinakamahal kong tao sa mundo. Sana po, kahit wala ako sa tabi ninyo, alagaan mo pa rin ang sarili mo. Nang makompleto ang sulat, ipinasok niya ito sa sobre. Bumaba siya para ibigay muli kay Miss Lorraine. Ngunit habang nilalakad ang hagdan pababa, nakita niya si Miss Lorraine sa garden. May dalang lighter. Pinapanood niyang sinusunog ang ilang papeles sa flower pot. Kumabog ang dibdib ni Rafi. Paglapit niya sa trash bin, malapit sa pinto, sinilip niya ang loob.
at doon niya nakita ang isang envelope. Kilalang-kilala niyang sulat kamay. Para kay Mama Minda. Bumagsak ang sobre mula sa kanyang kamay. Nakatulala siya, nanginginig ang labi. Hindi pala niya natatanggap ang sulat ko. Sinungaling sila. Muling umaga. Habang ang mundo ay unti-unting bumabangon, isang payak na tinig ang paulit-ulit na bumubulong ng dasal mula sa barong-barong sa tabi ng eskwelahan. Si Minda, nakaluhod sa harap ng lumang altar. Bit-bit ang larawan nilang dalawa ni Rafi. Isang kuha na luman at kupas, ngunit may ngiti silang dalawa. Isang ngiting punong-puno ng simpleng kaligayahan. Lord, isa lang po ang hiling ko. Kung hindi man ako para sa mahabang buhay, sana po masayang anak ko. Tumayo siya, ngunit agad na umikot ang kanyang paningin. Napapikit siya sa lamesa, dahan-dahang naupo, pilit tinatago sa sarili ang panghihina. Ilang linggo na siyang may nararamdamang kakaiba, pananakit ng buto, mabilis na pagkapagod, at paminsan-minsan, biglang pagdurugo ng ilong habang naglilinis. Nung unay akala niya ay stress lang, pero nung minsang himatayin siya habang nagpupunas ng bintana ng silid-aklatan. Napilitan siyang magpatingin ng palihim sa health center. May mga nakita po kaming abnormalidad sa dugo niyo, Aling Minda. Maingat na sabi ng doktor. Kung pwede po, magpasibisi kayo agad. Baka hindi lang, simpleng pagod ito. Ngunit walang sapat na pera si Minda para sa follow-up test. Ang tanging naipon niya ay pinambili niya ng bagong medyas, sapatos at paboritong chocolate ni Rafi, kaya't hindi niya ito maibigay. Habang siya naglilinis ng hallway ng paaralan, may dumaan na isang estudyante at biglang nagsabing, "Hindi ba siya ng nanay-nanayan ng batang kinuha ng bilyonaryo?" Iniwan rin siya. Siguro may balak talagang sumikat. Napahinto si Minda, hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon. Tahimik niyang pinunas ang luhang, dumaloy sa pisngi. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Wala siyang kailangang patunayan. Pero habang pinupunasan niyang pisara, biglang bumagsak ang kanyang chalk tray. Sabay noon, dumaloy ang mainit na dugo mula sa kanyang ilong. Napahawak siya sa ilong at agad na naupo sa sahig. Hingal na hingal. Diyos ko, hindi pa po ngayon. Sa loob ng kwarto niya kinagabihan, bitbit niyang malit na lumang kahon na palagi niyang tinatago sa ilalim ng kama. Sa loob nito, nandun ang mga ginupit na artikulo tungkol kay Rafi. Mula sa mga school newsletter, photocopy ng mga medalya, at mga sulat na isinulat ng bata noon para sa kanya. Isa-isa niya itong hinaplos, parang kayamanang mas mahal pa sa buhay. Kahit hindi mo na ako matandaan, anak, okay lang. Basta masaya ka. Basta ginagalang ka. Basta hindi ka na muling iiyak ng palihim. Sa kabilang dako, sa Alcantara Mansion, si Rafi ay nakadungaw sa bintana. Sa kamay niya ay ang sulat na hindi niya naipadala. Paulit-ulit niyang binabasa. Ma, sana masarap pa rin ang sopas mo. Sana may bago ka ng apron. Sana po okay ka lang. Tumulo ang luha sa kanyang kamay. Biglang pumasok si Damian. Rafi, may bago kang tutor. Sa linggo, ipapasyal kita sa Tagaytay. Ngunit hindi tumugon si Rafi. Hindi niya nilingon ang ama. Anak, pinipilit ko namang ibigay ang lahat sa'yo. Bakit parang palayo ka ng palayo sa akin? Tahimik si Rafi. Hindi mo po ako naiintindihan. Mahinang sagot niya. Subukan mo akong intindihin. Sagot ni Damian. Sinubukan mo na bang tanungin kung gaano ko katagal hinanap ang anak ko? 10 taon. At ngayon na nakita na kita. Gusto kong buuin ang nasirang panahon. Lumingon si Rafi. At paano kung gusto ko lang ay makita ulit si Mama Minda? Kahit isang beses, isang yakap lang. Kaya ba niyo akong unawain? Hindi na nakasagot si Damian. Samantala, sa barong-barong, muling dinugo ang ilong ni Minda. Nanginginig siya habang hawak ang walis. Pilit pinipigilan ang pagbagsak ng katawan. Paawa ka, Lord. Bulong niya. Ayoko pang mamatay. Hindi pa kami nagkikita ulit ni Rafi. Kinabukasan, habang naglalakad si Minda pa uwi, halos wala na siyang lakas.
Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mundo niya'y naging puti. Lahat ng tunog ay naging garalgal. Bumagsak siya sa tabi ng kalsada. Isang tindera ng balut ang unang nakakita. Ate! Ate! Ayusin mo sarili mo! Niyugyug siya, ngunit wala na siyang malay. Sa loob ng ambulansya, habang kumakaway ang mga pulang ilaw, tahimik si Minda. Naka-oxygen. May swero sa kamay. Isang nurse ang tumingin sa chart niya at bulong sa doktor. Stage 3 leukemia, late stage. Hindi siya nagpatingin, may signs na dati pa. Napatingin ng doktor sa payat na katawan ni Minda. Mag-isa lang siya, walang kontak. Sana may pamilyang makakausap. Tahimik ang gabi sa Alcantara Mansion. Sa labas, malamig ang hangin. Ang mga bituin, tila nakikiramay sa pusong naguguluhan ng isang batang sabik sa yakap ng ina. Sa loob ng kanyang silid, si Rafi ay nakaupo sa sahig. Hawak ang isang lumang papel, isang guhit ng batang lalaki, at isang babaeng may hawak na walis. May malaking pusong nakalagay sa itaas na may nakasulat, I love you, Mama Minda. Lumang-luma na ang papel, may mga lukot. May bakas ng luha, pero iyon lang ang natitirang buo sa puso niyang naghahanap. Napatingin siya sa orasan. 11:00 ng gabi. Mula sa labas ng bintana, tanaw niya ang gilid ng pader na minsan niya nang tinangkang lampasan. Ngayon, hindi na siya magdadalawang isip. Isinuot niyang hoodie na binili ni Minda mula sa ukay-ukay nung birthday niya. Lumabas siya sa kwarto, tahimik, dahan-dahan. Kabisado niya na ang oras ng palitan ng shift ng mga gwardya. Sa labas ng garden, binuksan niya ang back gate gamit ang lumang singsing na itinuro ni Minda dati kung paano gamitin bilang simpleng lockpick. Pagmatagalang kalokohan. Biro pa noon ni Minda. Pagkalabas niya sa compound, tumakbo siya, hindi na siya lumingon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero dapat makita ko siya. Sa dating inukbahan nilang barong-barong, malalim ang gabi, ngunit hindi ininda ni Rafi ang pagod. Tumigil siya sa harap ng kanilang dati nilang tahanan. Maliit, kalawangin, at ngayon ay bakante na. Ma! Sigaw niya, habang hinahaplos ang doorknob. Walang tugon. Nilakasin niya ang loob, pumasok. Wala ng mga gamit, wala ng kortina, wala na si Minda. Naupo siya sa lumang kutson na naiwan, hawak pa rin ang kanyang guhit. Ma? Bulong niya, humahagulhol. Biglang lumabas ang kapitbahay na si Aling Sean. Naku, Rafi! Anak, ikaw ba yan? Napalingon siya. Nasaan po si Mama Minda? Nasaan siya? Anak, sinugod siya sa ospital, nawalan ng malay sa kalsada. Dinala siya sa public hospital, yung malapit sa palengke. Hindi na siya nagsayang ng sandali. Habang tumatakbo papunta sa ospital, bitbit ni Rafi ang guhit, pinipigilang madurog sa ulan at pawis. Basang-basa na ang kanyang sapatos, nanginginig ang katawan, nangingilid ang luha. Walang pwedeng pumigil, walang hadlang. Kahit huli na ang lahat, makita ko lang siya. Pagdating sa ospital, tumakbo siya sa emergency entrance, humihingal, hawak ang papel. Nasaan si Minda Season? Minda Season po! Sigaw niya sa nurse's station. Napatingin ang nurse sa clipboard. Room 309, ICU wing, pero hindi na siya naghintay ng pahintulot. Tumakbo siya sa 3rd floor. Halos bumagsak sa hagdan. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa labas ng ICU, nasa harap ng salamin si Rafi. Doon niya nakita si Minda, payat, maputla, naka-dextrose, naka-oxygen. Tila isang aninong nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi niya napigilan ang sarili. Ma! Umalingawaw ang sigaw niya sa buong koridor. Agad siyang nilapitan ng nurse. Iho, hindi ka pwedeng pumasok. ICU ito. Wala akong pakialam. Ako ang anak niya. Nagkagulong mga doktor. Ngunit sa loob ng ICU, sa gitna ng matunog ng makina, bahagyang gumalaw ang daliri ni Minda. Nakita niya sa salamin ang pamilyar na mukha. Rafi, may hina niyang bulong, halos hindi marinig. Nilapitan siya ng isang doktor. Sa pagkakataong ito, pagbibigyan namin. Pasok ka, pero dahan-dahan lang ha. Sa loob ng ICU,
Pagpasok ni Rafi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang hawak pa rin ang drawing na lumapit siya sa kama. Doon niya tuluyang nakita ang babaeng halos di niya na nakikilala. Ang kanyang mama Minda, na laging malakas, masigla, at handang ipaglaban siya. Ngaya'y payapa at pagod. "Ma?" Bulong niya, nanginginig. "Nandito na po ako." Dahan-dahang dumilat si Minda, puno ng luha ang kanyang mga mata. "Anak, ikaw nga ba yan?" Wika nito ngunit mahina. Tumango si Rafi. "Pasensya na po kung hindi ako nakabalik agad. Pasensya na kung iniwan ko po kayo. Akala ko hindi ko na kayo makikita." Hinawakan niya ang kamay ni Minda, malamig na at mahina. "Hindi mo ko iniwan, anak." Mahinang tinig ni Minda. "Pinili ka lang nilang kunin. Pero ikaw, puso mo, nasa akin pa rin." "Ma, ito po." Iniabot niya ang lumang guhit. "Ginawa ko po ito para sa inyo. Gusto ko pong malaman niyo. Kayo po ang tunay kong nanay. Kahit sabihin ng mundo na hindi niyo ako ipinanganak. Kayo pong bumuo sa pagkatao ko." Hindi na nakapagsalita si Minda. Luha na lang ang gumuhit sa kanyang pisngi. "Ipaglalaban ko po kayo, Ma. Hindi ko po kayo papayagan na mawala sa buhay ko." Yumuko si Rafi, niyakap si Minda, kahit may mga tubo sa katawan nito. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y nawala sa piling ni Minda, naramdaman niya ulit ang init ng tunay na tahanan. Hindi ang kama, hindi ang kwarto, hindi ang mansyon, kundi ang braso ng isang inang, kahit pinanghinaan na ng katawan, naging matatag sa pagmamahal. Sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, habang tulog ang karamihan sa mga pasyente, isang batang lalaking gising, nakaupo sa plastik na upuan sa tabi ng kama ng isang pasyente sa ICU. Si Rafi. Hindi siya umalis. Ni isang saglit, hawak niya ang kamay ni Minda, ang kaisa-isang taong umaruga sa kanya mula bata hanggang sa marating niya ang mundong ito ng karangyaan. Ngunit ngayon, ang babaeng iyon ay nakaratay, mahina, maputla, at nakikipaglaban sa sakit na tahimik nitong tiniis. Ang sakit ngayon ay pilit na pinapatumba ng pinakamatibay na babaeng kilala ni Rafi. "Ma?" Bulong ni Rafi habang pinupunasan ng noo nito. "Gising ka man o hindi, gusto kong marinig mo. Hindi na ako aalis. Ako naman ngayon." Hindi siya iniwan ni Minda noon. Hindi sa gutom, sa ulan, sa kahirapan, sa kahiyan, at ngayon, sa laban nitong may kinalaman sa buhay at kamatayan. Hindi rin niya ito iiwan. Araw-araw sa ospital, si Rafi ang tagabantay. Siyang nagpapahid ng lotion na tuyo sa kamay ni Minda. Siyang nagtutupi ng kumot tuwing madaling araw. Siyang nagbabantay ng oras para masiguro na sakto ang pag-inom ng gamot. Tuwing may dadating na nurse, siya ang nagtatanong, "May pagbabago po ba sa kalagayan ni Mama? Pwede na po ba siyang painumin ng sabaw? Pwede po ba akong matulog sa gilid ng kama niya?" At tuwing may sagot na, "Hindi pa," tumatango lang siya. Pero pagkatapos ay lalapit sa kama, hahaplusin ang pisngi ng ina, at sasabihing, "Kaya natin to, Ma." Isang madaling araw, habang mahimbing ang pagkakatulog ni Minda, naglabas ng notebook si Rafi. Sa likod nito, isinulat niya ang mga plano niya. "Mga gagawin ko para kay Mama Minda. Mag-aral ng mabuti, mag-aral ng nursing para akong mag-alaga sa kanya palagi. Magluto ng sopas kapag gumaling na siya. Gawin siyang pinakamasayang nanay sa mundo." Pagkatapos ay gumuhit siya, sina Rafi at Minda sa isang masayang tahanan. May malaking araw sa likod. Sa gilid ng drawing, may simpleng linya, "Para sa tunay kong ina." Bahagyang dumilat si Minda, mihina pa rin, pero nandun ang munting ngiti. "Rafi? Ma, gising na po kayo." Tumakbo si Rafi sa kama. Hawak pa rin ng basang bimpo. Bihinang ngumiti si Minda. "Hindi mo ako iniwan."
Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Kahit kailan, ako naman po ngayon. Pinilit ni Minda hawakan ang pisngi ni Rafi. Anak, napakalaki mo na. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng mahaba, napapikit siya muli. Pagod pa rin ang katawan, ngunit panatag ng puso. Ilang araw pang lumipas. Sa mga oras na hindi siya pwedeng makapasok sa ICU, si Rafi ay nag-aabang sa labas. Nakatulog siya sa upuan, kumakain ng instant noodles. Minsan, hindi na kumakain. Pero ni minsan, hindi niya inisip na umuwi. Isang gabi, sinabihan siya ng nurse, "Iho, baka pwedeng magpahinga ka muna." Ngunit marin ang sagot ni Rafi, "Kung si Mama nga po, ilang taon niya akong inalagaan kahit hindi niya ako kadugo. Ito lang pong ilang linggo, hindi ko siya pababayaan." Sa kabilang banda, habang si Damian ay nanonood mula sa labas, hindi siya makapaniwala sa sakripisyo ng batang minsang nilayo sa inang nagmahal dito. Ang bawat hakbang ni Rafi, ang bawat haplos sa kamay ni Minda, ang bawat salitang puno ng pangunawa at pag-ibig, lahat ay sumisigaw ng isang katotohanan. Si Minda ang tunay na ina ng batang ito, kahit hindi niya ito ipinanganak. Isang gabi bago bumisita si Damian, napansin ng nurse na biglang tumaas ang presyon ni Minda. Inalerto ang doktor. Naging aligaga ang paligid. Si Rafi, bagamat natataranta, hindi pa rin bumitaw sa kamay ng ina. Ma, naririnig niyo po ba ako?" Isinubsob niya ang mukha sa kamay ni Minda. "Kung pwede ko lang pong ipalit ang buhay ko sa inyo, Ma, gagawin ko. Sana po gumaling na ulit kayo." Habang nilalabas ng doktor ang emergency kit at nagtatawag ng karagdagang team, tahimik lang si Rafi sa isang sulok. Nakaluhod, nakapikit, may dalawang kamay na magkasalubong sa harap ng dibdib. "Panginoon, kung may pagkakataon pa, bigyan niyo po kami kahit konting oras. Hindi pa po ako handang mawala siya. Hindi ko pa po siya nayayakap ng mahigpit. Hindi ko pa po siya naipaglalaban ng buo." Sa loob ng ospital, patuloy ang banayad na tunog ng heart monitor. Tila may sinasabi ang bawat beep. May oras pa, ngunit nauubos. Sa higaan ng ICU, si Minda ay tila natutulog lamang, maputla, mahina. Ngunit sa mga braso niya ay migpit na nakayakap si Rafi. Walang pakialam sa malamig na hangin ng ospital, ni sa takot ng kinabukasan. Basta sa mga sandaling iyon, isang yakap ang gusto niyang hindi matapos. "Ma, andito lang ako. Hindi ako aalis, kahit anong mangyari." Bulong ni Rafi habang nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib ng inang bumuhay sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Damian Alcantara. Nakatayo sa may gilid, may hawak na rosas at isang folder ng medical records. Ngunit nanigas siya sa nakita, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa nang masilayan ang eksenang iyon. Ang anak niyang si Rafi, nakayakap sa isang babaeng halos wala ng lakas. May mga luha sa pisngi. Hindi niya alam kung bakit, pero napako ang kanyang mga paa. Hindi niya magawang lapitan. "Ma?" Muling sambit ni Rafi. Hindi pa siya aware sa presensya ng kanyang ama. Tumigil si Damian, ngunit hindi pa rin niya kinayang katahimikan. Umubo siya ng bahagya. "Rafi." Napalingon si Rafi, napabalikwas siya sa pagkakaupo. "Papa?" "Susunduin sana kita. May ka-meeting ako mamaya sa kumpanya pero gusto kitang isama. May bago tayong doktor at gusto ko na ring ayusin ang enrollment mo sa bagong international school." Ngunit hindi sumagot si Rafi. Lumingon siya kay Minda. "Hindi pa ako pwedeng umalis." Napakunot noo si Damian. "Anak, niintindihan kita. Pero kailangan mo ring alagaan ang kinabukasan mo. Hindi mo pwedeng pabayaan ang pag-aaral mo. Mas importante siya ngayon." Matalim na tinig ni Rafi, mahina pero buo. "Sa dami ng panahon na ako ang inuna niya, ngayon ako naman." Bago pa muling makasagot si Damian, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang doktor. Bitbit ang clipboard, kasunod ang isang nurse. "Excuse me po." Anito, tinitingnan ang monitor ni Minda. Tumayo si Damian at lumapit. "Dok,
Kumusta na po siya? Saglit na katahimikan, tiningnan ng doktor si Minda, si Rafi, at si Damian. Saka maingat na nagsalita. Sir, kung hindi po agad magagamot ang pasyente, hindi na po siya tatagal. Parang bumagsak ang buong ospital sa loob ng silid. Napatigil sa paghinga si Rafi. Hindi totoo yan. Bulong niya. Hindi po siya pwedeng mawala. Hindi pa po. Lumapit ang doktor. Leukemia po ang kondisyon niya. Late stage. Malala na. Kailangan niya ng chemotherapy agad. At kahit iyon ay hindi garantiya kung mahuli pa ang spread. Nanlumo si Rafi. Yumuko. Hinawakan ang kamay ni Minda. Hinalikan nito. At pinunasan ng maluhang bumagsak. Dok, may pag-asa pa po ba? Kung may papasok siya sa mas advanced facility, may makukuha tayo ng experimental treatment kung agad-agad. Pero hindi po itong murang proseso. Nagkatinginan si Damian at ang doktor. Tahimik si Damian. Hawak pa rin ang roses na hindi niya naibigay kay Minda. Dok, gawin ninyo ang lahat. Lahat. Sagot ko lahat ng gastusin. Napalingon si Rafi. Ano po yun? Tumango si Damian at sa pagkakataong iyon, sa unang pagkakataon, humakbang siya papalapit kay Minda at hinawakan ang isa pa nitong kamay. Anak, marahil ngayon ko lang nakita ng buong lahat. Mali pong narinig niyo tungkol kay Mama. Halos sumigaw si Rafi. Hindi niya ako ginamit. Hindi siya nagsugal. Wala siyang inabuso. Lahat ng pera, lahat ng gamit. Para sa akin yun. Kung anong meron ako, galing sa sakripisyo niya. Tiningnan siya ni Damian at sa kanyang mga mata. Ang dating matigas, malamig, at mapagmataas. Nandun ang pagsuko. I know, sagot niya. Ngayon, alam ko na. Mali ako. Humupo siya sa tabi ng kama. Rafi, anak, siyang bumuhay sa'yo. Binigyan ka ng dangal at pangarap. Sa kanya mo natutunan ang pagiging tao. Kaya kung may utang ako sa mundong ito, ito ay sa babaeng ito, kay Minda. Lumapit si Damian at hinawakan ang balikat ni Rafi. Pasensya ka na anak. Hindi ko nakita agad ang totoo. Wala na po tayong oras sa pagsisisi. May oras pa po para bumawi. Kinagabihan, inilipat si Minda sa isang private suite na may mas maayos na kagamitan. Dumating ang isang espesyalistang hematologist mula sa Singapore. Tinawagan ni Damian ang pinakamagaling. Pina-fast track ang lahat ng dokumento. Walang oras na sinayang. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Rafi hindi bumitaw sa kamay ni Minda. Kahit na umaga, gabi, o habang inaayos ang mga equipment sa paligid niya, nandun siya, tahimik, gising. Handang magsakripisyo para sa babaeng minsan ay sinakta ng lipunan. Pero minahal siya ng walang hinihinging kapalit. Sa loob ng hospital suite, malamig ang hangin ngunit mainit ang bawat tibok ng puso ni Rafi. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Minda habang natutulog ito. Pagod ngunit mas kalmado na ngayon. Sa mga kamay ni Rafi ay isang kaon ng lumang mga gamit. Isang kaon na matagal niya nang itinatago. Inaasahang darating ang araw na magagamit niya ito. At ang araw na iyon ay dumating na. Sa kahong iyon, nandun ang mga ebidensyang hindi kailanman binigyan ng pagkakataong marinig. Mga laraw nila ni Minda noong siya'y bata pa, may hawak na kahoy na tren. May panyo sa ilong habang si Minda ay gumagawa ng sopas. May kopya ng maliham ni Minda sa school admin na humihingi ng scholarship kahit walang panggastos. Isang sulat ang pinakatangi. Isang liham ni Minda para kay Rafi. Hindi niya kailanman ipinabasa sa bata noon. Anak, hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa. Pero kung dumating ang araw na kailangan mong piliin sa pagitan ng ginto at pag-aaruga, sana maalala mo, may isang Minda na pinulot ka sa madilim na gabi. Hindi para gamitin, kundi para palayain sa kawalan. Tumatak sa isip ni Rafi ang bawat salita. At ngayon alam niyang may mga taong sinira ang pangalan ni Minda. Hindi na siya tatahimik. Kinabukasan, bumalik si Damian sa ospital.
Nasa loob ng suit si Rafi, hawak ang kahon. Papa? Bungad ni Rafi. Kailangan niyo pong makita to. Tumango si Damian at naupo sa tabi niya. Isa-isa, ipinakita ni Rafi ang mga litrato. Yan po kami. Nung wala pa akong sapatos, si mama pong tumahi ng tsinelas ko para makapasok ako sa school. Pumaling si Damian sa sunod na larawan. Nakatayo si Rafi sa stage. May hawak na medalya sa likod. Kitang-kita si Minda. Naka-duster, pero lumuluhang nakangiti. Lahat po ng awards ko, dala niya, kahit hindi siya welcome sa mga event. Ipinakita niya ang mga sulat, mga receipts ng donations, mga listahan, ng biniling school supplies gamit ang perang inabot ng sponsors. Hindi po siya nagsugal, Papa. Lahat ng pera, inisa-isa niyang gamit ko. May breakdown pa. Ginamit niya lang yung lumang resibo para humingi ng diskwento sa palengke. Hindi makapagsalita si Damian, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Bakit hindi ko ito nalaman? Bulong niya. Tumayo si Rafi at humarap sa kanya. Dahil pinili niyo pong makinig sa kasinungalingan. Muli, inilabas ni Rafi ang larawan ng laruan. Ang kahoy na tren na gawa mismo ni Damian para sa nawawala niyang anak. Kung hindi po dahil kay Mama Minda, baka hindi na po tayo nagkita. Pinulot niya po ako sa basurahan, ginamot, inalagaan, inaruga, tinuruan, pinalaki. Nakatulala si Damian, mahigpit ang hawak sa armrest ng sofa. Anong klaseng tao ako? Bulong niya. Pinalayas kong babaeng dapat ay pinarangalan ko. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinawagan niya agad ang kanyang private investigator. Gusto kong makausap mo lahat ng nagsumbong kay Minda. Recheck every detail. Validate every claim. Kung sino nagsinungaling, humanda sila. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang investigator. Bit-bit nito ang debunk report. Sir, may bagong findings. Hindi po nagsusugal si Minda. Wala pong history. Yung sinasabi nilang tumatanggap ng pera at ginagamit para sa sarili, hindi totoo. Lahat documented, clean. Gigi Buenaventura, tanong ni Damian, malamig ang tono. May motibo siya, sir. Siya pong ina ng kaklase ni Rafi. Napag-alaman naming matagal niya nang sinisiraan si Minda sa iba. Inggit po ang ugat. Tumayo si Damian, galit na galit. Prepare a legal notice, defamation. At gusto ko, makasuhan siya. Gusto kong malaman ng buong school community ang ginawa nila. Hindi ko papalagpasin ng sinumang sumira sa pangalan ng taong nagligtas sa anak ko. Kinagabihan, sa ospital, pinuntahan ni Damian ang natutulog na si Minda. Tahimik siyang naupo sa tabi ng kama. Hindi niya alam kung naririnig siya nito. Pero nagsalita siya. Mahina, totoo, buo. Minda, ako si Damian, ang ama ni Rafi. Ang lalaking pumunas sa inyo nang hindi ko kayo pinapakinggan. Ang lalaking hinayaan kayong masaktan para lang sa ginhawa ng sarili kong konsensya. Napatulo ang luha niya. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero ako'y lumuluhod sa harap ng katotohanan na kayong naging ilaw ng anak ko, hindi ako. Tumingin siya kay Rafi na nasa isang sulok at tahimik na nanonood. Nakita ko kung paano kanya pinalaki, kung paano siya inuna kaysa sa sarili mong buhay. Kaya simula ngayon, ako naman, ako ang lalaban para sa'yo. Ako ang maglilinis ng pangalan mo. Kinabukasan, ipinatawag ni Damian ang press. Sa harap ng media, sinabi niyang lahat. Ito si Minda Season, isang janitress na pinulot ang anak ko sa basurahan at binuhay ito ng may dangal, pagmamahal at pagkatao. Siyang dahilan kung bakit buo ang pamilya ko ngayon at lahat ng nanira sa kanya, humanda. Hindi ko na kayo palalagpasin. Sa isang sulok ng screen, pinakita ang larawan ni Minda at Rafi, hawak kamay, hinang ngiti. Ngunit kitang-kitang lakas ng connection sa pagitan nila. Tahimik ang ospital sa gabi. Ang mga ilaw ay tila mas malamlam kaysa dati. At ang tunog ng heart monitor sa silid ni Minda ay tila metronomy ng isang matagal nang inaasam na tagpo.
Si Minda ay natutulog, mahina pa rin. Ngunit may kulay na ang kanyang pisngi. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Rafi, nakayuko. Nakasalampak sa sahig, tangan ng kamay ng kanyang ina. Sa isang sulok, nakatayo si Damian, tahimik, ngunit mabigat ang bawat paghinga. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang lumipas bago niya nabuo ang loob na lumapit. Ngunit nang makita niyang nakatulog si Rafi sa gilid ng kama, doon siya lumuhod. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, lumuhod si Damian Alcantara. Hindi sa harap ng isang negosyante, hindi sa harap ng isang politiko, kundi sa harap ng isang babae, isang payak na janitress na hindi niya pinansin noon. Ngunit ngayon ay kanyang pinakakailangang pasalamatan. Minda, mihinang bulong niya, halos pakiusap sa hangin. Kung naririnig mo ako, sana mapatawad mo ako. Hinawakan niyang kamay nito, marupok na. May tusok ang swero, ngunit nanatiling kamay ng isang inang lumalaban para sa batang kanyang inaruga. Patawad sa bawat hindi ko ginawa, sa lahat ng paniniwalang mali, sa pagkakait ko sa iyo ng respeto, ng katarungan, at higit sa lahat, ng pasasalamat. Lumuhod siya ng mas mababa, umiwas sa tingin ni Rafi. Hindi niya kayang tingnan ng anak sa mata sa sobrang bigat ng konsensya. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay ng anak ko. O kung hindi man, baka lumaking walang saysay ang buhay. Pero pinalaki mo siya ng may dangal. Tinuruan mong igalang ang lahat, kahit ikaw ay binhabastos. May mga luhang tumulo sa mata ni Damian. Hindi niya ito pinigilan. Alam kong wala akong karapatang sabihin. Hayaan mong bumawi ako. Pero kung may natitira pa akong pagkakataon, gusto kong ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Sa di inaasahang sandali, gumalaw ang daliri ni Minda. Dahan-dahan, dumilat ang kanyang mga mata. Kahit mahina pa, kita sa kanyang mata ang pagkagulat, pagkalito, at ang pagtanggap. Sir Damian, mahinang wika niya. Napabangon si Rafi. Nagising sa boses ng ina. Ma, magising ka na ulit. Ngumiti si Minda. Narinig ko lahat. Tumulo ang luha ni Rafi sa tuwa. Ma, sinabi po niya lahat. Nagsorry na po si Papa. Gusto po niyang bumawi. Napatingin si Minda kay Damian. At sa mga matang iyon, na minsang matalim, matuwid, at walang bakas ng damdamin, ngayon ay puno ng pagsisisi, pagkamangha, at pasasalamat. Hindi ko kailangan ng yaman mo, sir. Mahinang sambit ni Minda. Pero kung kaya mong mahalin si Rafi, kaya ng pagmamahal ko sa kanya, sapat na yun sa akin. Umiling si Damian. Hindi, Minda. Hindi sapat. Kailangan kong gawin ang tama, hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit buo pang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako rin ay natuto. Hayaan mo ikaw naman ang maaalagaan. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Minda. Gusto kitang dalhin sa pinakamagaling na ospital, sa ibang bansa kung kinakailangan. Hindi na bilang pasyente lang, kundi bilang taong bahagi na ng buhay namin, ng pamilya ko. Namutawi ang luha ni Minda. Hindi dahil sa alok, kundi dahil sa wakas, may kumilala sa mga sugat niyang matagal nang binabaliwala ng mundo. Sa mga sumunod na araw, binago ni Damian ang lahat. Inilipat si Minda sa isang high-end private facility. Isang international cancer specialist team ang dumating. Lahat pinadala ni Damian. May personal nurse na nag-aasikaso at si Rafi ay palaging kasama sa bawat treatment schedule. Maging ang dating maliit na kwarto sa ospital ay pinalitan ng silid na may tinawin ng hardin. Doon, sa ilalim ng araw, madalas ay magkasama sina Minda at Rafi, nagpipinta, nagkukwentuhan at sabay nagdadasal. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa isang therapy garden, may dalang supot ng sopa si Rafi. Ako na pong nagluto nito, sabay abot sa ina. Tinikpan ni Minda. Lasang-lasa akong pagmamahal. Tumawa si Damian.
may sekreto raw siya. Sabay kindat kay Rafi. Sekreto ng mama ko, sagot ng bata. Tahimik, payapa. Ngunit ang silid na puno noon ng sakit at lungkot. Ngayon ay tinabunan ng damdaming hindi kayang bilhin ng pera, pagtanggap, pag-ako, at wagas na pagmamahalan. At sa huling bahagi ng gabi, habang nakahiga si Minda, nilapitan siya ni Damian. Mari ba ako magtanong? Aniya. Ngumiti si Minda. Ano yon? Kung wala si Rafi, pipiliin mo pa rin ba akong alagaan? Sumagot si Minda. May hinaon ngunit totoo. Kung pareho kayong nawawala noon sa dilim, at ako ang tanging may hawak ng ilaw, pareho ko kayong hahanapin. At doon, bumagsak ang balikat ni Damian kasabay ng pagbuhos ng luha. Pagkalipas halos ng 2 buwan ng gamutan, unti-unting bumalik ang kulay sa pisngi ni Minda mula sa dating maputla at payat na katawan. Ngayon ay may sigla na siyang dala sa bawat hakbang. Ang dating inaakalang katapusan, naging daan ng isang bagong simula. Salamat sa matyagang pag-aalaga ni Rafi, sa walang sawang suporta ni Damian, as a special treatment na pinasadyang dalhin mula pa sa Singapore. Unti-unti nang gumagaling ang babaeng pinakaminahal ng batang itinuring niyang anak. Ma, okay ka na talaga? Tanong ni Rafi habang sinasapo ang kamay ni Minda sa loob ng pribadong garden ng hospital. Mas okay na ako ngayon, anak, lalo na't alam kong hindi mo na ako iiwan. Sagot ni Minda, sabay halik sa noo ni Rafi. Sa di kalayuan, nakatayo si Damian, tahimik lang siyang nakatingin sa kanila. Ang 2 taong bumago sa pananaw niya sa buhay. Ilang buwan lang ang lumipas, pero pakiramdam niya ay para siyang isinilang muli. At sa pusong minsang sarado sa ideya ng pagmamahal, ngayon ay may lumilitaw na bagong damdamin. Tahimik ngunit totoo. Handa na po siyang lumabas. Wika ng doktor kinabukasan. Hindi sa lumang barong-barong umuwi si Minda. Hindi rin sa ospital na pansamantalang naging tahanan niya, kundi sa mansyon ng Alcantara. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumasok siya sa malawak na gate, hindi bilang tagalinis, kundi bilang ina ni Rafi, at bilang isang taong may puwang sa puso ni Damian. Pagbaba niya mula sa sasakyan, sinalubong siya ng lahat ng kasambahay. May nakahilerang bulaklak, at may handang welcome lunch. Ngunit ang pinakamatamis sa lahat ay ang ngiti ni Damian, na sumalubong sa kanya sa harap ng pinto. Welcome home, Minda. Malumanay niyang sabi. Napayuko si Minda, pero mabilis siyang niyakap ni Rafi sa tagiliran. Totoo na po ba ito, ma? Dito na po tayo titira? Tumango si Damian. Hindi lang kayo titira dito. Tahanan niyo na ito, hindi bilang kasambahay, kundi bilang taong bahagi ng buhay ko, ng puso ng anak ko. Lumipas ang mga araw. Tahimik ngunit masaya ang buhay nila sa mansyon. Gumising si Minda sa tunog ng katahimikan. Wala nang ingay ng kalsada. Wala nang pagbibilad ng labada sa arawan. Ngunit ang pinakamasarap sa lahat, gigising siya araw-araw, kapiling si Rafi, ligtas, at masaya. At sa bawat hapunan, 3 na sila sa mesa. Si Rafi, mas masigla na. Madalas siyang marinig na tumatawa. May sarili na siyang silid. Pero gabi-gabi, naglalakad siya papunta sa kwarto ni Minda para makipagkwentuhan bago matulog. Isang gabi, habang naglalakad si Minda sa hardin, sumabay sa kanya si Damian. Tahimik sila sa simula, nakikinig lang sa hampas ng hangin sa mga damuhan. Hindi ko inakala, sabi ni Damian, ng babaeng hindi mo man lang matanda ng pangalan noon, ay siya palang magiging sagot sa lahat ng tanong ko sa buhay. Ngumiti si Minda, nahiyang napayuko. Hindi ko rin naman po inaakalang makakatira ako sa ganitong lugar, sir. Ay, Damian, gamitin mo na lang ang pangalan ko, Minda. Wala nang sir sa pagitan natin ngayon. Nagkatinginan sila. Hindi man kailangan ng maraming salita. Nandun ang respeto, ang dahan-dahang pag-usbong ng isang koneksyon na hindi basta-basta nauunawaan, pero damang-dama. Sa mga sumunod na linggo, nagdesisyon si Damian na ipaayos ang isang silid malapit sa kanya. Para sa iyo yun, Minda.
Aniya. Gusto kong maramdaman mo na kahit kailan, hindi ka na muling magiging pangalawa sa kahit kaninong buhay. Natigilan si Minda. Damian, hindi ko kailangan ng silid na maganda. Kahit sa tabi ni Rafi lang ako, masaya na ako. Hindi mo man hinihingi, pero karapat dapat ka. Isa ka sa pinakamarangal na taong nakilala ko. At kung ako lang, gusto ko ring ayusin ang nasirang mga taon. Minsan, habang nakahiga si Minda sa sofa, nakatulog siya. Pagmulat niya, may kumot na sa kanya sa gilid ng kwarto. Nakaupo si Damian. Tulog na rin, nakasandal sa upuan. Pareho silang nakatulog sa isang espasyo. Magkaiba noon sa estado. Ngunit ngayon magkapantay na sa respeto. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sa veranda si Damian at Minda. Sa lahat ng dinaanan ko, Damian, ani Minda, akala ko wala nang halagang isang tulad ko na hamak. Pero dumating si Rafi at saka ikaw. Ngayon, para akong may panibagong buhay. Humawak si Damian sa kamay niya, marahan. At sa buhay kong punong-puno ng luho at kasinungalingan, ikaw lang ang nagparamdam kung anong ibig sabihin ng tunay na yaman. Nagkatinginan silang dalawa, tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may damdaming nagsisimulang lumalim. At habang natutulog si Rafi sa kanyang silid, sa kanyang panaginip, nakita niya si Minda at Damian. Nakaupo sa harap ng kanilang maliit na lumang bahay. Masaya, payapa, kumpleto. Ngumiti siya habang natutulog. Alam niyang sa pagmulat niya kinabukasan, totoo ng lahat ng iyon. Isang araw na puno ng araw, simoy ng hangin, at kasiyahan ng bumungad sa St. Martin's Academy. Matapos ang ilang buwan ng katahimikan dahil sa iskandalo ng Quiz Bee, ngayon ay punong-puno ng palakpakan, saya, at palamuti ang multi-purpose hall ng paaralan. May entabladong pinalibutan ng mga bulaklak, may tarpaulin na may titulong. Gabi ng pagkilala, pagpupugay sa kausayan, at katatagan ng kabataan. Sa pinakahuling bahagi ng programa, inihayag ng host ang pinaka-inaabangang award, ang Most Resilient Student of the Year. Tumigil ang lahat sa paghinga. Rafael Alcantara. Tumayo si Rafi mula sa kanyang upuan sa gitna ng audience. Suot niyang simpleng long sleeve polo. May maliit na pin ng paaralan sa kanyang dibdib. Sa kanyang kanan, si Minda, nakaayos. Dignified sa kanyang simpleng bestida. Sa kaliwa, si Damian, nakabarong. Ngunit ngayon ay, mas ngumingiti kaysa dati. Sabay silang tatlo naglakad papunta sa entablado. Walang musikang mas makakapantay sa palakpak ng buong auditorium. Lahat ng guro, estudyante, magulang, at bisita tumayo para magbigay galang. Ang dating batang pinagtawanan dahil anak lang daw ng janitress, ngayon ay tinatanyang haligi ng pag-asa at inspirasyon. Pag-akyat sa entablado, iniabot ng principal ang plaque. Para sa batang hindi kailanman sumuko, para sa batang nagbigay liwanag sa kahulugan ng tunay na pamilya. Nakangiting tinanggap ito ni Rafi, ngunit hindi pa niya tinanggap ang mikropono. Bumaling muna siya kay Minda, sabay hawak sa kamay nito. Ma? Nakita sa screen ng projector ang paghaplos ni Minda sa pisngi ni Rafi. May luha sa kanyang mata, ngunit mas matatag pa rin kaysa dati. Sumunod. Hinarap ni Rafi si Damian, marahan siyang yumakap. Papa. Tumango si Damian. Binigyan siya ng kumpirmasyon ng isang ama na marunong ng umamin, umako, at magmahal. Kinuha ni Rafi ang mikropono, lumingon siya sa buong crowd. Tahimik, lahat nakatutok sa kanya. Maraming salamat po sa pagkilalang ito. Pero higit pa sa parangal, ang pinakamasarap na natanggap ko po ay ang pagkakataong kilalanin at mahalin ng mga taong tunay kong pamilya. Tanong po ng marami, sino bang gusto kong pasalamatan? Huminga siya ng malalim at sa isang saglit na iyon, ang batang dating binabansagang anak lang ng janitress ay tumayo sa harap ng madla, taas noo. Gusto ko pong pasalamatan ng aking ama, si Damian Alcantara. Hindi po kami agad nagtagpo pero nung dumating siya sa buhay ko,
Hindi na siya bumitaw. Palakpakan. Ngunit lumalim ang boses ni Rafi sa susunod na bahagi. Pero higit sa lahat, tumigil siya sandali, hawak pa rin ang mikropono. Tiningnan niya si Minda. Ang gusto ko pong pasalamatan ay, ang nanay ko, hindi niya ako ipinanganak. Pero minahal niya ako ng buong puso. Pinalaki niya ako ng parang tunay na anak. Ipinaglaban ako kahit wala siyang kapalit. Siyang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng dangal, ng sakripisyo, at ng pagmamahal na walang kondisyon. Halos sabay-sabay ang pag-agos ng luha sa mga mata ng audience. Isang gurang napayakap sa katabing estudyante. Isang inang humawak sa kamay ng anak. Kung hindi po dahil kay Mama Minda, wala pa ako rito ngayon. Tumindig ang lahat sa standing ovation. Pagkababa nila sa entablado, sinalubong sila ng mga press at kamera. Pero para kay Rafi, ang tanging mahalagang kamera, ang mga mata ng kanyang ina, at ang pinakamalaking entablado ay ang buhay mismo, kung saan siya ay may 2 taong laging handang sumuporta sa kanya. Ilang linggo ang lumipas. Sa loob ng mansyon, masaya ang bawat hapunan. Si Rafi ay nagbabasa ng libro, habang si Minda ay nagsasalin ng sopas, at si Damian ay tumutulong maghanda ng lamesa. Hindi itong typical na eksena sa bahay ng isang bilyonaryo, pero itong pinakamasayang eksena sa isang tahanan na binuo ng pagtanggap, hindi dugo. Sa isang interview sa TV na ginawa kay Rafi, tinanong siya, kung may aral kang maibabahagi sa ibang kabataan, ano yon? Ngumiti si Rafi. Ang tunay na pamilya, hindi laging kadugo. Minsan, silang mga taong pinulot ka sa dilim, pero ibinalik ka sa liwanag. Si Rafi ay nagtapos bilang valedictorian. Si Minda, ganap ng gumalingat, tumulong sa isang foundation para sa mga ampon at batang lansangan. Pinondohan ni Damian at pinangalanang tahanan ni Minda. At si Damian? Sa bawat speech, palaging binabanggit ang 2 taong nagpabago sa kanyang puso. Ang anak kong si Rafi at ang babaeng nagturo sa akin kung paano maging ama. Minsang tinanong si Rafi sa isang event kung anong title ng kwento ng buhay niya. Ngumiti siya at walang pagdadalawang isip na sumagot. Ang anak ng janitress na giningging palad ng pagmamahal at gininto ang puso. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.